Alright, salamat po sa Diyos. And mamaya na lang natin babatiin ang mga may kaarawan sa month of July, no? Bago tayo mag-Sunday School. At sige po, dire-diretso na po tayo sa salita ng Diyos, ano? Salamat po sa awitin, ang choir. Amen. Git sa lahat sa special number. At napakaigi at mainam ang salita ng Diyos. Amen. Dito po tayo, ang binigay ng Diyos sa atin na salita ng Diyos sa Book of Psalm 19, Psalm 19 verse 7. Isang talata lang po atin munang babasahin. Ito po ay tungkol sa kalagahan ng salita ng Diyos. Amen. At nagpe-pray po ko kung ano ang bibigyan ng Diyos sa atin na mensahe. At ito po, no? Ang nilagay ng Diyos sa ating puso para papakinggan natin ang salita ng Diyos. And dito po, no, sa dalawang talata, 7 and 8, no? Sabay-sabay nating basahin, no? Hindi lang natin ubusin kasi baka mabusan tayo ng oras. Sabi rito ng verse 7, ready begin, the law of the Lord is perfect, converting soul. The testimony of the Lord is pure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Maganda, no? Enlightening the eyes. No? Bibigyan ka ng kaliwanagan. No? Pag malabo ang iyong paningin. Yan po, no? Yan ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. No? Sige po, tayo muna ay pumikit, tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat o Diyos sa espesyal na araw na ito na pinagkaloob nyo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa another opportunity na kami, o Diyos, ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pasalamatan ka sa mga dakilang ginawa ninyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, o Diyos, sa inyong mga salita, Panginoon. Marami po ang naligtas dahil sa pangaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, mayroong katiyakan ng langit dahil sa inyong salita. Kaya salamat po sa inyong salita na makapangyarihan na nawa sa umagang ito ang salita ninyo, Panginoon, ay mangusap sa aming mga puso, Panginoon. At maging mainam sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat ulit sa bawat isa na narito at makasama namin sa ibang lugar. At dalayan ko, Diyos, ikaw po magpapala sa bawat isa, Panginoon. Salamat din, higit sa lahat, sa inyong presensya, banal na Espiritu sa aming kalagitnaan ngayong umaga. I-bless mo po ang mga kapatiran at ang mga kapatiran na may mga pagsubok, may pinagdaanan ngayon, tulungan mo sila, Ama. At mga hindi namin nakasama ngayon, tulungan mo sila, O Diyos, mabigyan nila ng oras, kayo, Panginoon, mamayang hapon. Pagpalay mo po ang aming pangangaral ng salita, I am nothing, O God, without your power and wisdom. Make my blessing to thy people once again, O God. And forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Praise God, no? Salamat po sa Panginoon. Ang mensahe natin sa 19 verse 7. Dito natin kukunin sa verse 7. Making wise the simple. Making wise the simple. No. Yung, ano ba yung simple? Ibig sabihin, mga walang muwang. Yung mga mangmang. Pero ano na lang, medyo mahirap gamitin to. Yung walang muwang na lang. Amen. Ay naging maalam. No. Yung walang muwang naging maalam. Oo. Yan ang word na simple. So ang ating pag-usapan, making wise the simple. 3 ways makes wise the simple. 3 paraan. No.
Kasi pag aning na paraan, baka abutin tayo ng hapon. Oo, kaya 3 lang. Oo. Para hindi mahirapan yung ating mga senior sa kakasulat. Kasi pag-anim na, nahirapan na sila. Kaya 3 bagay lang. No? Para maging matalas ang mapurol. Ano gano'n, no? Mapurol, naging matalas. No? Yan. Yan po ang simple. No? Maging maalam, matalino. Ang salita ng Diyos ay nagpaparunong sa mga taong walang muwang. Yan ang ibig sabihin ng simple. Kung ating buksan sa dictionary, ay ang simple ay no experience. Walang karanasan sa mga bagay sa mundo. Ang simple po ay sila ay madaling malinlang. Yan. Ang simple ay walang panindigan. Oo. Walang panindigan. Madali paikutin ng mundo. Yan po ang mga anong tawag natin na dyan? Walang muwang. Madali malinlang ng mundo. Kadalasan, madali tayo ma-scam. Oo. Yan. Kasi wala kang alam eh. Oo. Kaya sabi ng ating talata, ang kautusan ng Diyos ni Yahweh ay sakdal. Sabi niya sa Tagalog. The Word of God is perfect. Walang mali sa salita ng Diyos. The Word of God is inerrant. No? Without error in teaching. Yan ang ibig sabihin ng inerrant. No? Inerrant. Walang mali sa salita ng Diyos, perfect. No? The Bible, the King James Bible. No? The Word of God is infallible. Without error in teaching. Kaya tama ang ating tinuturo. Kasi ang Word of God is infallible, ang tawag yan. No? Walang mali sa katuruan, pagdating sa katuruan. No? Kaya lagi natin binubuksan ang salita ng Diyos. The message is always supported by the Word of God. Always back up by the Word of God. Kaya napansin niyo bawat salita, binabackupan natin ng salita ng Diyos. No? Kasi walang mali sa katuruan. Perfect. Bakit perfect ang salita ng Diyos? Because God is the author of the Bible. Siya ang author. And the writer were the holy men of God in 1 Peter 1:21. Holy men of God speak by the Holy Ghost. No? Kaya ang writer, kinopya ng Diyos. Kinopya nila ang salita ng Diyos. Amen. The Bible within your hand today, that is a copy of the original. No? Original. Saan ang original na kopya? Baksa natin sa Psalm 119:89. Yan. Psalm 119:89. Ang original. Oo. Kasi marami po ang nagtatanong kung saan na ang original. No. Ang original ay sa langit. Oo. Tama ba? 89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Ay, doon sa langit. My Bible, settled. Yari. Kompleto. Walang dagdag, walang bawas. Oo. Kaya ang Biblia is God's revelation. Kapayagan ng Diyos sa tao. Kaya nagpakopya siya sa mga holy men of God para mabasa natin ang salita
ng Diyos. Kaya na-translate sa English kasi ang Old Testament nakasulat sa Hebrew word. Ay kung mag-Hebrew word naman tayo ngayon, una sa lahat, baka 2 letra lang ang masabi natin. Tapos na ang service. Kasi wala naman tayong masyadong kabisado sa Hebrew word. Bagamat naaral namin yan sa Bible College, ang Hebrew word. No? Ang Greek word naman, sa New Testament, isinulat. Paano natin maintindihan ang Old Testament? Ay Hebrew. Paano natin maintindihan ang New Testament, nakasulat naman sa Greek? Kasi sinalin ng Diyos sa English. Ang tawag ngayon yan ay 1611. Bakit 1611? Kasi taon yan ng 1611 na isalin. Sa panahon ng hari na si King James. Oo. Ng England. Oo. Si maraming mga hindi nakaalam eh. Ano ba yung 1611? Akala nila code number yan, o ano, serial number, ano man yan. Maging mga pastor, no, maraming hindi alam ano yung 1611. Oo. Kaya, nasalin. Paano nasalin? Na ang salita ng Diyos na hawak natin ay pure words of God. In Psalm 12, verse 6 and 7. Kaya ang salita ng Diyos hindi nagbabago. Psalm 12, verse 6 and 7. The words of the Lord are pure words. Pure. As silver tried in furnace of earth, purified 7 times. 7 times. No? Thou shalt keep them, O Lord, and shalt preserve them from this generation forever. Kaya ang salita ng Diyos, hindi nagbabago, hindi pinapalitan, kundi dahil nakapreserve. Sino ang nagpreserve? Diyos. Kaya ang salita ng Diyos nating hawak, inspired and preserved Word of God. Amen. Pure. Bakit? Purified 7 times. Amen? Purified. No? Dalisay. Walang kapintasan. Walang kamalian. Kaya the Word of God is perfect. Converting the souls. Kaya niyang baguhin ang tao na imposible mabago. Nagbago, binago ng Diyos. Amen. Katulad ni Apostol Pablo, imposible na si Pablo maging Kristiyano kasi pumapatay nga siya ng Kristiyano dahil sa salita ng Diyos. Amen? Natagpuan niya, na-convert ang kanyang kaluluwa. Converting the souls. Nagbago ang kanyang buhay. Kaya sabi ng salita ng Diyos, making wise the simple. Ang walang muwang naging matalino. No? Naging maalam. Ang mangmang naging matino. Yan po ang simple. Ignorant. Ang simple ay ignorant. Walang alam. Paano natin malaman ang taong walang alam? Tanungin mo kung siya sakali mamatay, kung saan patungo ang kanyang kaluluwa. Pag hindi, ang sagot niya hindi alam, ay yan po. Sigurado, walang kalam-alam sa kanyang pupuntahan. Ignorant. Yan. Ang sabi niyan, simple ang tawag sa Biblia. Kaya ang salita ng Diyos ay nagbago ng buhay. Kaya sabi nating binasa kanina sa Psalm 19, verse 7, the law of the Lord is perfect. The law of the Lord. No? Ang salita
ng Diyos. No? Nagpaparunong sa taong walang muwang. Kaya malaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Amen. Kasi ang walang muwang naging maalam. No? So, paano natin malaman, kapatid, na ang Kristiyano ay may alam na sa salita ng Diyos? Yan ang ating pag-aralan. 3 bagay, 3 paraan na makita natin sa isang Kristiyano. Making wise the simple. 3 ways that wise makes become simple, become wise. No? Making wise the simple. Yung mga parbaliktad ng mga English. Yan. Basta malaga. No? 3 ways making wise the simple. Yan ang title. So, number 1. Paano tin makita, kapatid, ang palatandaan? No? Sa Kristiyano. Christian have desire in the Word of God. Yan po ang number 1. Desired in the Word of God. No? Yan ang palatandaan ng isang Kristiyano ay maalam na sa salita ng Diyos. May alam na sa salita ng Diyos. Bakit? May desire na siya sa salita ng Diyos. No? Ano ba ang salitang desire? Sa 1 Peter chapter 2 verse 2. No? Ano natin yan? Ordinaryong verse na lamang yan. As newborn babes. Ano sabi niya? Desire. Yan, ang word na desire. The sincere milk of the word of God that they may grow thereby. Yan, underline niyo ang word na desire. Oo. Ayon sa pag-aaral, ang Greek word niyan ay epipoteo. Epipoteo. Oo. Mahirapan na naman mga senior magsulat ng epipoteo. Sa English, meaning crave. Crave. Yan. Alam natin yung crave. Pag may diabetes ka, nakikrave ka sa sugar. Gusto mo cake, halo-halo, soft drink. Naghahanap ka ng ganyan. Yan ang word na crave. C-R-A-V-E. Crave. Krabi. Yan. Meron pang hindi grave. Anong bang dyan? Yung inaano sa sausaw sa manok. Ano yan? Gravy pala yan. Hindi yan. Crave. Hindi gravy crave. Crave. English word ng epipoteo sa Greek word. Sa Tagalog, matinding pananabik. Yan. Yung pakiramdam mo ay gutom na gutom ka. Yan po ang word na crave. Kakakain lang kami, merienda lang. Nag-iisip na naman ng merienda. Kaba-birthday lang. Nag-uusap na naman kung ano ang kakainin natin bukas. Ano naman ang pagkain natin bukas? Yan ang word na crave. Yan. Gutom na gutom. Laging nauuhaw. Laging nagugutom. No. Kaya nga sabi ni Peter, as newborn babe, 2 Peter 2. Oo. Babes. Baby. Yan, may baby tayo rito, anak ni Sister Claire. Yan. Kaya malusog yan. Bakit? Laging nakikrave ng gatas. Oo, gatas. Oo. Gatas. Si Isa, nakikrave lagi ng gatas. Oo. Minsan, umalis ang nanay niya,
pinalaga sa lula. Ayun, hinahanap niya ang gatas. Walang laman. Walang laman. Oo. Katulad yan ng sanggol. No? Ang baby, umiiyak ng gatas. Yan po ang kalagayan ng Kristiyano. Oo. Yan ang uri ng Kristiyano na may alam na sa salita ng Diyos dahil mayroon siyang pananabik sa salita ng Diyos. Kaya ginamit ni Peter ang babes sanggol. Di ba sanggol? Tayo ay sanggol. Sabi ng John chapter 3, except a man be born again. Kaya born again. Oh, born again. Kaya tayo ay born again. Ipinanganak muli. Kaya nagsimula tayo sa baby na Kristiyano. Kristiyano. Hindi natin alam yung Sunday school, hindi natin alam yung Bible. Oo. Hindi natin alam yan, no? Yan po. Kaya ginamit ni Peter ang babe sanggol. No? Kasi ang sanggol ay normal na humihingi ng gatas. Biro mo yan, no? Instinct ng Diyos, ano? Paano nakakilala ng baby ang gatas? Bakit alam niya ang gatas na yan? Oo. Nilagay ng Diyos yan sa katawan ng tao, nature ng baby na naghahanap ng gatas. No? Hindi nila alam ang brand ng gatas, pero basta gatas, hahanapin niya. Yan po ang sabi ni Peter. Kaya nga, naghahanap. Kaya yun po, ang normal na baby, naghahanap ng gatas na pinanganak. Ganon din sa Kristiyano. Ang normal na Kristiyano, naghahanap ng gatas. Nagugutom ng gatas. May pananabik sa gatas. Nakikrave sa English. Nagugutom. Hindi mapakali pag walang gatas. Ang gatas natin ay salita ng Diyos. Sincere milk, word of God. Kaya pag tunay kang born again, natural, magugutom ka sa salita ng Diyos. No, hindi ka mapakali na hindi dadalo sa pananambahan kasi nagugutom ka ng salita ng Diyos. Nag-iisip ka ng salita ng Diyos. Nag-iisip ka, nakakain ka ng salita ng Diyos. Dahil ang pagkain, salita ng Diyos ng ating kaluluwa. Amen. Kaya, desired a sincere milk. Nagugutom ka sa sincere milk. Salita ng Diyos. Paano pag hindi ka nagugutom? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Kaya tanongin natin ating sarili. Bakit hindi na ako nagugutom? Baka may ulcer ka na. Ba hindi ka na nagugutom? No? Hindi ka na kumain, pero parang busog ka pa rin. Baka iba yung kinain mo. Hindi salita ng Diyos. Kaya busog ka. Wala ka ng gana ng salita ng Diyos. No? Kaya tanungin natin, bakit hindi ka nagugutom? Oo. Bakit hindi ka nagugutom? Tanungin natin, buhay pa kaya ako? Oo. Tanungin mo yung katabi mo, buhay pa kaya ako? Wag na. Nakita natin. So, kita natin, kapatid. Kasi ang patay, hindi na nagugutom. Ang patay, hindi na nakakalasa ng pagkain. Kahit bigyan mo yan ng ice cream. No. Magtataka ka sa mga puntod, no? May mga naglalagay pa. No? Kasi mayroon tayong kaibigang pulis na matay. Kasi mahilig sa gin. Kaya namatay siya.
Aba, yung misis niyan, dahil 40 days, nagpadala na naman ng gin doon sa sementeryo. Ah, sabi niya, may note, may lagay, alam ko, namimiss mo na ito. Yan nga kinamatay niya eh. Oo, oo. Na nasunog ang kanyang liver, kapatid. Kaibigan pa naman natin yan, na pulis. Oo. Yan ang nailalapitan ko pag may kailangan ako sa barangay. Sabihin ko, sir, kailangan ko ng ganito, sir. Tent, message na lang si Kapitan, sir. Mamaya, nandito na yung tent. No? Yun nang namatay siya, bata pa. Kare-retire lang, kapatid. Kaya wala siyang, hindi niya na malasahan ang alak. Oo. Yan po ang purpose ng desire. Nagugutom. Bakit ka nagugutom? That they may grow thereby. Sabi niya, desire, a sincere make, that they may grow thereby. Para tayo ay lumago. Kaya lagi tayong nagugutom kasi disenyo ng Diyos na may desire ka na maghahanap ng gatas para ikaw ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Kaya desire, sincere, milk. Saan ka mananabik? Sa sincere milk. Ano yung sincere? Oo. Sa English word yan, may Greek word yan, tapos ang English word yan, pure. Ang word na sincere, pure. No. Hindi ko lang na-research yung Greek word ng sincere. Basta ang sincere ng meaning niyan, pure. Nagaling yan sa Greek. Kasi ang translation ng English, galing yan sa Greek. Kaya eksakto. Ng Greek, ang answer niyang English, ang sincere means pure. Pure. No. Pure. Hindi yung sincere na yung naliligaw. Ba, sincere ito ah. Talagang ano to, rain or shine, sincere siya sa pag-ano sa akin, pagpunta sa akin. Oo. Walang hadlang. Ulan, araw. Oo. Walang hadlang sa kanya. Oo. Yan ang word na sincere. Sa sanlibutan. No, sincere. Kaya niya kunin ang bituin, iregalo sa kanyang liligawan. Yan. Iba ganon mga pangako ng mga binata. Kunin ko ang bituin sa langit at aking ihandog sa iyo. Mga no. Naniwala naman si Dalaga. Dahil sincero. Ayun. Nung nag-asawa na, ayun, nagbugbugan, nawala na ang bituin. Nawala ang bituin. Nakita niya na ang bituin. Yun ang nangyari. Yan ang sincere. Pero sa Biblia, ang sincere, puro salita ng Diyos. Kaya ang marinig natin sa simbahan, puro salita ng Diyos. Hindi chismis ni kapatid. Yan. Kaya wag nating pakinggan ang chismis ni kapatid. Kahit totoo. Kailangan pakinggan natin ang puro salita ng Diyos. Kasi yan ang magpatibay sa ating buhay Kristiyano. Kaya pag may preaching, makinig tayo na makinig, sabi ng Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nandito tayo kasi gutom na naman tayo. Mamaya, pag uwi, gutom ka na naman. Kaya mamayang hapon, babalik ka na naman kasi nagugutom ka. Amen? Kaya hindi ka nagsasawa sa pakikinig. Napansin yung verse na Romans 10:17. Faith cometh by hearing. Oo. Anong kasunod? Mamayang hapon na naman, hearing. Kaya dalawa. Hindi lang isa.
hearing and hearing. Hindi natin pwede sabihin, ay, nakapakinig na ako ng umaga kanina. Sabi ng Bible, and hearing. Kasi mayroon kang desire. Nagugutom ka, nananabik ka, kakakain mo lang, gutom ka na naman. Yan po ang word na desire. Kaya isa yan sa making wise. Paraan ng Diyos. Making wise the simple. Yan. Pangalawa na. Sana makuha ko yung tamang oras. Pangalawa. Number 2. Discernment of good and evil. Para sa itong mga litera, puro ito letter D. Para hindi malilito ang ating mga senior. Letter D. Discernment. Discernment. Naunawaan mo, naintindihan mo, maalam ka na. Discernment ang tawag of good and evil. Sa English yan, understanding of God's Word. Mahalaga na maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, the book of the law. The law is perfect. Ano yung law is perfect? Perfect. Mainam. Maalam. The law. Maalam ka sa tama at mali. Yan po. Yan ang law. To know what is right and what is wrong. Kaya may batas. May batas sa trapiko. May batas sa kung saan man may batas. Sa pag-aasawa, may batas. Oo. May batas. Kaya hindi nakukulong yung 14 years old. 12 years old, kahit pumatay ka. 10 years old, pumatay, hindi makukulong. Bakit? May batas na hindi sila pwede makulong. Oo. May batas sa sinusundan. Ikukulong mo yan, ako. May batas na nagbaback up sa kanila. Yan. Kaya po, kailangan natin ng discernment of good and evil. Yan po ang pangalawang puntos. Ang maalam sa salita ng Diyos, maalam na siya sa tama at mali. Yan. Sakto. Hebrews 5:14. Yan, Hebrews 5:14 ang ating back-up verse. Yan, back-up verse. Kaya nga hindi lang gatas ang Kristiyano. Kaya ang gatas para sa mga baby lang. Kaya unti-unti na yan, pakainin mo siya ng matitigas. Kaya tingnan natin sa Hebrews 5:14. Naman kaya ito, sabihin natin. Hebrews 5:14. Yan. Basahin natin muli ng maigi. 5:14. Kaya sa 13, hindi lang milk. Puro milk. Kailangan, pag matured na Kristiyano, but strong meat belongeth to them that are full age. Full age. Even those by reason of use have senses exercised to discern good and evil. Yan ang pangalawang puntos natin. To discern good and evil. Kaya may word of God ka para alam mo, ito mali, ito tama. Siya mali, ikaw tama. Oo. Ikaw tama. Oo. Yan. Alam mo, may discernment ka pag alam mo ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos hindi lang milk kundi strong meat. Strong meat. Oo. Kaya ano ngayon? Sikat ngayon ang mga bulalo. Bulalo. Eat all you can. Nagpipila sa bulalo. Oo. Ba no? Sana ang church nagpipila rin sa strong meat. This is the Word of God. Pero bihira ka lang makakita ng mga Kristiyano nagpipila sa simbahan, nag-aagawan
ng upuan para makakain ng bulalo ng salita ng Diyos. Strong meat belongs to full age. Anong full age? Tamang gulang. Matured sa English, matured na Kristiyano. Ang matured na Kristiyano, lumalago. Oo, lumalago. Kasi may alam na siya, may kaalaman na siya sa salita ng Diyos. Maalam na siya sa salita ng Diyos. Kaya kapatid, may discernment na siya sa tama at mali. Alam niya na, tama, mali. Alam niya, mabuti o masama. Alam niya na. Oo. Kaya po, yan po ang matured na Kristiyano. Oo. Kaya mayroong mga Kristiyano na mabilis lumago. May Kristiyano na mabagal lumago. May Kristiyano na hindi na lumalago. Saan tayo dyan sa tatlo? Mabilis, lumago. Mabagal, lumago. At walang paglago. At hindi talagang malalago-lago na. Oo. Kahit anong preaching, wala na. Hindi na lumalago. Oo. Pero ang may discernment, maalam. Discernment of good and evil. Amen. Kaya ito ang tanda natin. Ang pagiging mature na Kristiyano ay hindi sinusukat kung gaano ka katagal sa simbahan. Ilang taon ka sa simbahan. 10 years, 16 years, 5 years. Hindi yan ang sukatan ng full age ng matured na Kristiyano. Amen? No. Hindi yan ang sukatan. No? Hindi sinusukat sa tagal ka sa church. Daming alam ka sa Bible. Dami kang na-memorize na verses. Marami kang mga memory verses. Kabisado mo ang book of the Bible. Pero hindi yan ang sukatan. Ang sukatan ng mature na Kristiyano, sinusukat kung ikaw may discernment na sa good and evil. Good and evil. Kaya mo nang pumili. Pili ka. Ito sa akin. Tama ito eh. Yung walang discernment, wala. Kahit ano. Dalhin mo sa restaurant, anong gusto mong orderin? Pili ka dyan. Kahit ano dyan, kahit ano. Hindi niya alam kung anong masarap dyan. Yan lang ang akin kasi natikman ko na yan. Yan ang masarap. Oo. Pero pag wala kang alam, lahat, oo. Akala mo lahat masarap. Yan pala, puro pala sili. Puro pala anghang yan. Oo. Yan po, kapatid. No? Hindi yan sukatan. Nakabisado natin ang lahat ng Biblia. Ang sukatan, alam mo pumili ng tama. You know how to judge correctly what is right and what is wrong. Marunong ka magtimbang. Kasi ang salita ng Diyos, sabi ni Isaiah, the word of God is plumb line. Plumb line, hulog. Sa karpintero, yan, mga architect, engineer, alam niya ng mga foreman, ang plumb line, ang hulog. Pag magtayo ng poste, hulugan. Tabingi. Ang salita ng Diyos, plumb line. Ma-discern mo kung tabingi o tagilid o diretso ang ating buhay. Yan po ang may discernment. Discernment is an ability to judge correctly. To judge what is right. No. You know what is wrong. Yan po ang discernment. Alam natin ang tama o mali. Amen. Kaalam natin. Alam natin na ang Sunday ay Lord's Day. Amen. Sa Diyos yan. Kaya tama lang na ang Kristiyano must be in the house of God every Sunday morning, Sunday evening, kasi alam natin, Lord's Day ang Sunday.
Lord's Day, kanya araw. Oo. Minsan, Lord's Day, ilagay pa natin sa My Day. My Day. Oo. Okay lang. Kasi ang My Day mo, Lord's Day. Amen. Oo. Yan po. Ang discernment. May ability ka. Alam mo ang tama. No. Kaya hindi basihan, no, kung gaano tayo katagal na Kristiyano. Basta ang Kristiyanong maalam, no, ay lumalago na siya. Oh, lumalago. Oh. Alam niya na ang prayer meeting ay napakahalaga sa bawat Kristiyano. Oh. Alam niya ng tithes and offering ay sa Diyos pala ito. Hindi natin pwedeng pakialaman. Kasi alam natin ang salita ng Diyos eh. Nababasa natin sa salita ng Diyos, Malakay 3:8, will a man rob God? No? Where men rob God? Sabi ng Panginoon, in tithes and offering. Sabi ng tao kay Malakay, ninakawan ba natin ang Diyos? Saan? Sabihin ng Diyos kay Malakay, sabihin mo, in tithes and offering. Ay nalaman mo, kundi may discernment ka, ibibigay mo what belongs to the Lord. Amen. Kasi alam mo eh, if you honor the Lord, God will bless you. Automatic. Proverbs 3:9, no? Honor. 10, barns filled with plenty. Alam mo, tama. Alam mo rin mali. Kasi ang verse 11, chastise. If you don't honor God, despise not the chastening of the Lord. Nandoon sa 11. Kaya dito ako, piliin ko yung verse 10, pagpapala. Kasi ang verse 11 ng Proverbs 3, pagpapalo. Kaya dito na lang ako sa pagpapala. Kaya alam mo, may pagpilian ka. You can judge correctly. Kapili mo, ano ba? Maganda. Pala o palo? Ay, dito na lang, pala. Parang, konti lang naman sana ang diferensya. O. Pero malaking diferensya yan. 2 letra na yan. Pagka nagkamali ka. Oo. Magkabulbul ka sa iyong finances. Amen? No? Bring all the tithes. The windows of heaven open. Bukas. Bring tithes. Sabi ng Biblia, tithes and offerings. No? And I will pour out the blessing that there were no room to keep it. Yan ang sekreto, no? Pag nagbigay ka ng tithes, bukas ang langit. Pag nagbigay ka ng tithes, pag nagbigay ka ng offerings, malalaglag ang blessing. Pour out. At wala ka ng paglalagyan. Kaya alam mo, may discernment ka, kaya gagawin mo yan. Yan ang word na discernment. Good and evil. Amen. Kasi kung wala kang discernment, hindi mo makita yan. Hindi mo alam. Akala mo, yung giving mo, okay lang. Pag hindi tama ang pagbibigay, wala. Walang epekto. Oo. Kaya kailangan tama ang ating pagbibigay. Tama yung pag-distribute. Kasi pag hindi tama, nagbibigay naman ako. Bakit ganon? Bakit ganon? Ay, hindi nga tama. Kasi wala kang discernment of good and evil. Basta-basta ka lang nagbibigay. Oo. Yan. Yan po. Mahalaga yung maalam. Kaya making wise the simple. Proverbs 22:3. The prudent man, ano yan? Foreseeth evil. Prudent man. Ang maalam ay kita niya ang masama. Alam niya ang masama. Bakit? May discernment siya. Ay, ang simple, sabi rito sa 22. Hide it. Yan.
But simple. Ang simple, yan. Walang muwang, walang alam. Pass on. Wala. Oo. Hindi niya alam. Basta-basta na lang siya. Oo. Ginagawa niya lang yan. Wala ang alam eh. Oo. Basta-basta na lang siya nagbibigay. Basta-basta na lang siya attend. Ano man yan? Wala na siyang alam. Pero ang prudent, ang wise, foreseeth evil. Ang marunong, kita niya ang mali. Alam niya ang tama. Ay ang walang muwang, simple. Wala. Panis. Oh. Alam niya, parusahan pala siya ng Diyos. Hindi niya alam, pinapalo na pala siya. Wala pa siyang alam. Walang muwang. Hindi niya alam na parusahan na pala siya ng Diyos. Kasi walang muwang sa salita ng Diyos. Hindi maalam. Walang discernment. Amen. Psalm 119 verse 130. Mahalaga na maunawa natin ang salita ng Diyos. May discernment. Tingnan natin sa Psalm 119 verse 130. 130. Ano sabi diyan? The entrance of thy word give it light, give it understanding unto the simple. Bibigyan ka ng understanding. Wala kang pagkaunawa, wala kang alam, bibigyan ka ng karunungan para maunawaan mo ang salita ng Diyos. Yun. Psalm 119, 130. Kaya malagang salita ng Diyos para turuan tayo ng tama, understanding. Pinapaunawa sa iyo ng salita ng Diyos. Kaya minsan binabagalan natin ang preaching. Oo, para maging klaro. Yan. Ang salita ng Diyos. Para makuha natin kung ano ang tama. Yan. 130. Give it understanding to the simple. Diyan naman binanggit ang word na simple. Binanggit din kanina yan sa Proverbs 22:5. Simple. Walang muwang, walang alam. Yan. He giveth light. No? Understanding. Nagbibigay ng pagkaunawa sa simple na walang alam naging marunong. Yan. At natuto. Yan, matuto. Oo. Dapat may understanding. Mahalaga ang understanding. Natututo tayo ng salita ng Diyos. Oo. Yan. Matuto. Kasi maraming Kristiyano, maraming alam sa Bible, pero hindi natututo. Bakit? Hindi ina-apply. Oh. Ang taong may understanding, may discernment, ina-apply sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Para gumanda ang buhay. Parang pintura. Ang pintura, pag salata lang, hindi mo yan i-apply. Hindi gaganda ang building. Kailangan i-apply mo. Puno ka ng salita ng Diyos, nasa loob lang ng lata. Hindi mo pinipintura. Kaya ganun pa rin ang buhay natin. Yan. Kaya kailangan i-apply natin ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, making wise. Ano yung wise? May wisdom. Ano ba ang word na wisdom? Meaning niya is application of knowledge. Wisdom is the application of knowledge. Ang natutunan mo na salita ng Diyos, i-apply mo ang tawag diyan, wisdom. Amen? Wisdom, i-apply. No. Kasi maraming Kristiyano, may wisdom, pero hindi ina-apply ang salita ng Diyos. Kaya ang tawag yan, wisdom tooth. Wisdom tooth. Kaya inaalis yan ng dentista. Kasi masakit ang wisdom tooth. Kaya ipaalis mo yan sa dentista. Paalis nga ng wisdom tooth ko. Kasi pag kumain ako sa gabal,
Yan ang sagabal, kapatid. No, yan. Okay na, discernment. No. Maalam mo na ang tama at mali dahil may salita ng Diyos ka. Yan. Titingnan mo na, tuturuan ka ng tama. Ito tama, ito mali. Hindi ako rito kasi mapapahamak ako. Dito, pagpalain ako. Ito, maging mabuti ang buhay ko. Dito, maging masama ang pamilya ko at buhay ko. May discernment. No, understanding ng salita. Kaya ang salita ng Diyos, paulit-ulit lamang ang preaching. Paulit-ulit. Papalitan lang namin ng ano yan, ng letra. Discernment. Discernment. Sige, number 3 na. Para hindi maanong oras. Discernment. Psalm 119, 105. 119, 105. Ay, 105, yan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ganda, no? Thy word is a lamp. Salamat, may salita ng Diyos tayo. Ito ang lampara ng ating mga paa. Ano ang paa? Yan ang direksyon ng ating buhay. Kung saan ang paa mo, doon ang direksyon mo. Kaya nandito kayo kasi ang paa ninyo may direksyon papuntang simbahan. Amen. Yung paa mo, nakadirekta na sa church. Itong paa ko sa church na ito. Hindi na ito pupunta sa iba. Kaya ang feet speaks of our direction. Kailangan ang direksyon ng ating paa ay galing sa lampara ng salita ng Diyos. Lamp. Kaya ang salita ng Diyos, lamp. Ilaw. Kaya makita natin, number 3 pala, number 3 points para masulat ng mga senior. Discernment. To every, hindi pala, mali. Direction. Akala ko number 2 pa eh. Lalo ito magal eh. Direction to every decision. Bawat desisyon mo, nakabase sa salita ng Diyos para ang desisyon mo tama. Pag ang desisyon mo na ginawa wala sa salita ng Diyos, hindi tama. Hindi tama. Hindi tama. Pag hindi tama, matatamaan ka. Yan. Kaya may liwanag ang bawat desisyon. Salamat, may salita ng Diyos na nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat desisyon natin sa buhay. Araw-araw, gumagawa tayo ng desisyon, kaya araw-araw, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kaya His delight is in the law of the Lord, meditate day and night. Day and night. Bakit? Kasi araw-araw, nagdesisyon ka eh. Oo. Matulog ka lang, nagdesisyon ka. Nagdesisyon ka na hindi mo na matulog. Oo. Lahat ng bagay may desisyon. Kapatid, mahalaga. Kasi ang desisyon, yan po, magdetermine ng iyong direksyon at destination. Oo. Kaya hindi ka makarating sa destination kung mali ang direksyon. Amen? Kaya bawat daan may direksyon. May direksyon. Oo. Tuwing punta namin sa Antipolo, naliligaw kami doon eh. Saan ba? Walang direksyon eh. Saan ba papuntang Antipolo? Saan ba yung papuntang Cainta? Hindi naman alam saan. Kaya ikot-ikot kami ganun. Sabi magtanong tayo sa enforcer. Sir, saan papuntang Antipolo? Ay yan, mag-U-turn muna kayo. At dire-diretso na yan. Kasi yan pala, ang pinupunta namin, babalik kami sa Cainta, babalik kami sa Manila. Buti na lang nagtanong kami. No? Tinuruan kami ng tamang direksyon. Ganon din, may simbahan para ituro sa iyo ang tamang direksyon. May pastor, may preacher. Ito ang tama. Ito ay daan ng pagpapala. Iyan, maliligaw ka
at daan ng pagpapalo. Amen. May direksyon. The lamp unto my feet. May ilaw ang ating mga paa. Amen. Yung paa, anong ibig sabihin ng paa? Direksyon. Iniilawan niya. Parang sasakyan, pag walang ilaw, madilim. Nagbiyahe kami sa Antique, dumaan kami sa bundok. Walang ilaw ang highway. Dilim na dilim. Parang kami na lang ang dumadaan. Mga 10 o'clock na ng gabi. Dumaan na kami doon. Walang ilaw. Walang project. Oo. Lahat ng project nasa flood control. Wala na sa ilaw. Mga madilim ang daan. Sabi ko kay JB, patayin mo nga yung ilaw. Kung makauwi tayo. Pinatay ang ilaw sa gitna ng bundok habang kami nagbabiyahe. Nako, sobrang dilim, nakakatakot. Ganon ang buhay nating kapatid. Pag wala kang ilaw, nakakatakot. Nakakatakot magbiyahe, lumakbay sa buhay na ito na wala kang ilaw. Ang ilaw natin sa buhay, salita ng Diyos. Amen. Lamp unto my feet. Feet. Every step, bibigyan ka ng liwanag. Isipin mo yan, bawat step mo, liwanag. Bawat step mo, liwanag. Step. No? Every step, bibigyan ka. Hindi ka maliligaw, hindi ka mangangapa kasi liwanag eh. No? Sa desisyon natin, tingnan mo ang lamp, nagtanong ka sa salita ng Diyos. Tanong ka. Alam mo, sa desisyon natin, makita mo ang buong daan, direksyon. Because the Lord is the lamp. The Lord is the light. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Ang Diyos ang ilaw na. Ibig sabihin, sa ating paglalakbay, pag mayroon kang ilaw na salita ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Sipin mo yan, sasamahan ka ng Diyos sa paglalakbay. Amen. Kasama natin ang Diyos sa paglalakbay. No? The Lord is my light. No? Siya magde-direct ng bawat hakbang ng ating buhay. Siya ang magde-direct. Basahin natin yung Psalm 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord. Kailangan ang mga desisyon natin na gagawin, ito ba order ng Diyos? O order lang ito ng kaibigan ko? O payo lang ito ng boss ko? O mga tao? Kailangan, okay rin yan kapatid, pero mas maganda ang sundin mo, order ng Diyos. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. Mas maganda magtiwala ka sa Diyos na siya ang magda-direct ng ating mga hakbang sa buhay, mga desisyon sa buhay. Amen? The steps of a good man. Tiwala mo lang sa Diyos. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Direct ka ng Diyos. Yung sa bawat desisyon, kasama mo ang Panginoon. Kaya kapatid, kasama mo ang ilaw ng salita ng Diyos. Kaya sa bawat desisyon, huwag ka agad mag-decide. Consult God and His Word. Ito ba ang aking plano? Ba? Tama ba ito? Kaya, isangguni mo yan sa Diyos. Proverbs 16:3. Commit thy ways unto the Lord, and thou shalt establish. Amen? Hindi ka alanganin. Ibigay mo pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong mga plano. Amen. Sa mga young people, nagpaplano kayo mag-asawa.
Consult God. Amen. Konsulta mo ang Diyos. Amen. Pag nakonsulta mo ang Diyos, siyempre magkonsulta ka sa iyong magulang. Magkonsulta ka sa iyong pastor. Pero pag hindi ka nagkonsulta, wala kang gabay, kapatid, sa larangan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay hindi yan katulad ng damit na pag ayaw mo na, palit ka lang ng bagong damit. Hindi po ganon, kapatid. Amen. Kaya ituro ka sa tama. Kaya may guidance ka. Oo. Kaya ngayong pag-aasawa, pinapaalam. Hindi pinaalam. Yan. Para hindi maging buhol-buhol ang pagsasama. Amen? Hindi buhol-buhol. Oo. Kaya sabihin niya, salita ng Diyos. Ano ba to? Ay unsaved ito. Anong sabi ng Biblia? Aba, konsulta mo ang salita ng Diyos. Anong sabi niya? 2 Corinthians, ano ba? Numbers yan? 6:14. Be not unequally yoked to unbelievers. Wag kang makisama. Makisama pa lang yan. Ay lalo kung mag-asawa pa. Till death do us part na yan. Hindi mo kayang tiisin. Oo. Kasi hindi mo nakonsulta sa Diyos. At sabihin mo, kung alam ko lang, hindi pala ito ang pinili ko. Wala na, huli na. Amen. May problema pala ito, ang aking napangasawa. Yun. Yan. Kaya pala ito tinatanggihan na. Marami. Ako ang nakatanggap. Minalas ako. Bakit? Walang salita ng Diyos. Amen. Wala kang salita ng Diyos eh. Kaya kapatid, kailangan may salita ng Diyos ka para ililid ka doon sa tama. Joshua 1:8, the book of the law shall not depart out of thy mouth, thou shalt make thy way prosperous and good success. Maging success ka sa iyong family, marriage life. Maging success ka sa iyong career. Ano ba ang kurso na pipiliin ko? Kinokonsulta yan sa Diyos. Kasi kung hindi mo kinokonsulta, pag-enroll mo ng isang kurso, hindi mo nagustuhan. Gusto ko, nag-engineering ka, ay ayaw ko, may math pala. Dito na lang ako sa walang math. Nag-enroll ka naman ng nursing. Nursing. Ay, hindi naman pala pwede rito. Maghahawak ka pala ng diaper. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko, ang hinahawakan ko, hindi diaper. Gusto ko, lagi ang kamay ko, may pera. Nag-enroll ka na naman sa accounting. Hanggang naubos ang taon. Overage ka na. Nakagraduate, hindi tinanggap. Overage. 25 years lang ang limit. Ay 35 na si kapatid. Tsaka kapili. Kaya ang pagpili malamang ng kurso ay sinasangguni na sa Diyos. Yan. Kailangan mo ng direksyon sa buhay. Amen lahat. Business. Isangguni mo sa Diyos. Lilipat ka ng trabaho. Isangguni mo sa Diyos. Yan ba may leading ng Diyos ang aking paglipat ng trabaho? Amen. Huwag tayo magbase sa ating emosyon. Magbase tayo sa prinsipyo ng Biblia. Amen. Lilipat ka ng tirahan. Ikonsulta mo sa Diyos. Amen. Ikonsulta mo sa Diyos. Huwag padalos-dalos. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Sabi ni Joshua, meditate therein, day and night. I-meditate mo. Kasi pag hindi natin yan i-meditate, mamali ang ating desisyon. Mamali ang direksyon. Kaya, ano mangyari? Sisihin mo pa ang iba. Sisihin mo si Mrs. Yan, kasi gusto mo, lilipat tayo. Yan. Ito na ang nangyari sa atin, napahamak tayo. Nagsisihan na ang mag-asawa. Amen.
Minsan, sisihin pa natin ang Diyos. Bakit sa akin ito nangyari? Sana sa iba na lang, Panginoon. Marami namang pumapatay ng tao dyan. Dapat sila, sa kanila na lang nangyari. Mga ganyan ba? Oo. Sisihin mo pa ang Diyos. Amen. Na hindi natin alam, nagkamali tayo kasi wala tayong guide ng salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet. Amen. Kaya kapatid, no? Ang maganda, pag may salita ng Diyos ka, hindi ka matatakot. Psalm 119, verse 24. 24. Mamalapit na tayo matapos. Thy testimonies are my light and my counselors. Ba, counselors, no? Magpa-counsel ka, Word of God na. The best counselor is the Word of God. Bakit? Marami ng patotoo ang salita ng Diyos. Na gumanda ang kanilang buhay dahil may salita ng Diyos. Kaya bago tayo humakbang, magtanong muna tayo sa Diyos at sa kanyang salita at sundin natin ang kanyang mga payo. Amen. Payo. Oo. Kasi pag sinunod natin ang payo ng Diyos, naku, gaganda ang buhay natin. Proverbs 4:18. 4:18. But the path of the just, no? May alam. As shining light, shine it more and more unto the perfect day. Siya mo yan, ang buhay natin, shining and shining, kumikinang, lalong kumikinang. Pag may salita ng Diyos ka, ay kung wala kang salita ng Diyos, o hindi ka nakikinig, hindi mo sinusunod, ano ang baliktaran ng shining? Darken. Maging madilim, masalimuot ang ating buhay. Hindi naman magandang ganun, amen? No? Yung palangit ka pupunta, pero ang buhay mo sa lupa, parang impyerno na. Dapat, hindi ka pa sa langit. Langit na ang maranasan mo sa lupa. Amen ba? Amen. Yan. Kaya kapatid, sundin natin ang salita ng Diyos. Pag sunod natin yan, lalo kang maging liliwanag sa ating buhay. Pag hindi mo sunod, nako, lalakad ka sa madilim. Basahin na lang ninyo, Psalm 12:35. Ang lumalakad na walang salita ng Diyos ay lumalakad sa kadiliman. Yan ang ibig sabihin niyan sa John 12:35. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Making wise the simple. Number 1, desire in the Word of God. Number 2, discernment of good and evil. Number 3, direction to every decision. Equals blessing. Amen. Okay. Nagana ng mga senior ng amen. Kasi mag-closing prayer na tayo. Sige po. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo panalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God for your great message this morning, Panginoon. Making 3 ways, making wise the simple. Salamat po. Tinuruan mo kami.